Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mona. Edad 49 at nakatira dito sa Caloocan City. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Noong minsang magbakasyon kami ng aking ina sa probinsya nila, sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Romblon. Naganap po ang pangyayaring ito taong 1988. Noong mga panahong iyon ay aalis ang aking ama patungong ibang bansa. Kung kaya magbabakasyon muna kami ng ilang buwan ng aking ina sa kanilang probinsya. Upang doon niya ipanganak ang aking kapatid na sumunod sa akin. Buntis po kasi Kuya Bari ng 6 na buwan ang aking ina ng mga panahong iyon. At dahil nga sa aalis nga patungong ibang bansa ang aking ama, wala akong makakasamang mag-aasikaso sa aking ina kapag dumating na ang araw ng kanyang kapanganakan. Makalipas ang ilang araw ay dumating na kami sa probinsya ng mga magulang ng aking ina. Unang tingin ko pa lang sa kanilang probinsya, Kuya Bari, masasabi ko pong talagang liblib po iyon. Sa kadahilanang puro mga nagtataasang puno at talahiban na ang nakikita ko sa buong paligid. At sa gilid naman ng kanilang bahay, sa bahay ni Lola Carolina, ay taniman ng mga sitaw at iba pang mga gulay. Naku, masasanay ka rin dito anak. Isa pa, hindi ka naman malulungkot dito dahil nandyan naman ang mga pinsan mo. Wika ng aking ina. Siguro kasi ay nakahalata itong nalulungkot ako. Sobra kasing napakatahimik sa kanilang baryo at magkakalayo pa ang mga kapitbahay. Kaya hindi ako sanay sa ganito. Sa Maynila po kasi ay paggising mo pa lang sa umaga, bubungad na sa iyo ang napakaingay na mga sasakyan at ang mga kapitbahay na nagchichismisa na. Kaya talaga pong naninibago po ako sa baryong kinalakihan ng aking ina, Kuya Bari. Iyon po kasi ang kauna-unahang pagkakataong nakarating ako sa kanilang probinsya. Lumipas ang ilang araw ay unti-unti na akong nasanay sa mga gawaing probinsya at na-adapt ko na rin ang kanilang pananalita. Hanggang sa isang araw, maaga pa lang ay dumating na sa bahay ang pinsan kong si Ami. Masaya itong pinuntahan ako sa kusina habang naghuhugas at nagsabing, "Insan, tara, maligo tayo sa ilog." Kasama pa rin yung mga iba kong mga pinsan, sina Aisa at saka si Janela, tsaka sila Kuya Maki, tsaka yung mga kapatid niya. Naku, kasi may ginagawa pa ako insan eh. Pasensya ka na ha, baka hindi ako makakasama ngayon. Kayo na lang muna, tsaka wala kasing makakasama si mama dito sa bahay. Kasi may pupuntahan si ng lolo tsaka si lola ngayon. Wika ko dito. Ano ka ba naman, KJ mo naman insan? Minsan na lang to.
Tsaka isa pa, nandyan lang naman yung mga magulang ko sa bahay kaya may magtitingin-tingin kay Tita Annabel dito. Pagrarason ito. Magrarason pa sana ako sa pinsan ko nang biglang nagsalita ang aking ina at nagwikang, "Ay nako Mona, sige na, sumama ka na sa pinsan mo. Minsan lang mag-aaya ang mga iyan. Sayang naman kung hindi mo pagbibigyan. Tsaka wala namang gagawin dito sa bahay." Pero paano po kayo, Nay? Sino magbabantay dito? Pag-aalalang tanong ko sa aking ina. Ay naku, ano ka ba anak? Huwag mo nga akong alalahanin. Nandyan naman ang mga kapatid ko sa kabilang bahay. Doon na lang muna ako mamamalagi. Natuwa naman ako sa sinabi ng aking ina kaya mabilis ko nang tinapos ang paghuhugas at nagpaalam na kagad ako sa aking ina na aalis na kami ng aking mga pinsan. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad namin, tuluyan na kaming nakarating sa ilog na papaliguan namin. May mga mangilan-ngilan na naliligo na ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, kung kaya naghanap na kaagad kami ng pwestuhang paglalagyan ng mga gamit naming bitbit at pagkain. Pagkatapos ay lumusong na nga kami sa tubig. Habang naliligo ako kasama ang mga pinsan ko ay may napansin akong isang matandang babae sa di kalayuan. Nailang ako, Kuya Bari, kasi matalim itong nakatitig sa pwesto namin. Kaya palihim na kinalabit ko si Janela sa tagiliran at nagtanong, sabay ninuso ko ang matanda. "Insan, kilala mo ba yung matandang yun o? Yun o, yung nakatayo malapit sa malaking puno sa daanan? Kakailang kasi. Kanina pa kasi masama siya makatingin sa atin." Agad namang tiningnan ito ng pinsan ko at nagwikang, yan ba? Si Manang Linda yan. Naku, mag-iingat ka dyan ha, kasi kilalang aswang yan dito sa baryo natin. Saka malakas mang usog yang matandang yan, kaya huwag kang lalapit dyan." "Ha? Anong aswang? Aswang? Totoo ba yun? Parang sa mga libro ko lang nababasa yata yan eh. Doon ko lang nababasa ang mga aswang-aswang na yan eh." Tugon ko dito. "Oo, totoo yun. Di mo pa kasi nararanasan yun eh. Wala kasi dyan sa Maynila yan. Alam mo, nasa liblib na lugar lang nakatira ang mga aswang. Kaya kung ako sa iyo, mag-iingat ka palagi, lalo na't buntis ang nanay mo. Naku, lapitin pa naman sa mga aswang ang buntis na babae." Pananakot nito sabay tawa. Natawa na lang ako sa sinabi ng aking pinsan, Kuya Bari. Pero hindi talaga mawala sa isipan ko ang sinabi niya at kinikilabutan ako sa tuwing napapatingin ako sa matandang babae. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay nag-aya ng umuwi ang pinsan naming si Kuya Maki dahil baka maabutan pa raw kami ng dilim sa daanan. Agad naman kaming naglikpit ng aming mga gamit at pagkatapos ay nagsimula ng maglakad pauwi. Kinagabihan, habang naghahapunan kami ng aking ina kasama sina lolo at lola, bigla na lang akong nakarinig ng mahihinang kaluskos sa gilid ng dingding malapit doon sa kusina. Kaya napatingin ako sa dingding kung saan nanggagaling ang kaluskos. Lolo? Anong ingay po iyon?"
Nakakangilo naman sa ngipin, tsaka parang nakakarindi sa tenga. Reklamong tanong ko. Nakita kong sumenyas si Lolo Juan na wag ko na lang pansinin ang ingay at magpatuloy na lang kaming kumain ng aking ina. Makalipas ang ilang sandali ay tapos na kaming kumain ng aking ina at pumanhik na kami sa higaan upang magpahinga na. Ngunit patuloy ko pa ring naririnig ang ingay kung kaya kinilabutan na ako. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lang naming narinig ang isang malakas na pagaspas sa taas ng bubungan malapit sa kwarto namin. Kasabay noon ay isang paghuni ng wakwak. Noong una ay malakas pa ang huni nito hanggang sa pahina na iyon ng pahina. Naramdaman na lang naming may kumukutkot sa yerong bubungan ng bahay at para bang nanggigigil iyong makagawa ng butas. Nakakaamoy na rin ako ng napakalansang amoy na para bang amoy dugong matagal nang naistak at ito'y parang amoy imburnal. Hoy! Tumigil ka sa kakukutkot mo, aswang! Dahil kung hindi, babariling kita hanggang sa mamatay ka. Sigaw ni Lolo na nakatingala sa taas ng bubungan. Mabilis namang lumapit si Lola Carolina sa amin at nilagyan niya ng kulay itim na damit ang tiyan ng aking ina. Lola, totoo po bang aswang ang nasa taas ng bubungan natin? Takot kong tanong kay Lola Carolina habang nagsusumiksik sa gilid ng higaan dahil sa takot. Oo apo, pero huwag kang mag-alala. Hindi makakapasok ang aswang na iyan dito sa loob ng pamamahay natin. Tugon ni Lola. Napansin kong tila mas lalo pang nagagalit ang nilalang doon sa taas ng bubungan namin dahil sa ginagawang paghahasa ni Lolo ng itak. Dahil parang winawasak na nito ang gilid ng yero sa taas para matuklap iyon. Hinasa pa ng hinasa ni Lolo ang kanyang itak para umano mas lalo pang manggalaiti ang aswang. Narinig kong mabilis na pumagaspas na naman ang mga pakpak ng aswang at nagpaikot-ikot ito sa aming bahay. Matapos gawin iyon ni Lolo ay itinutok niya sa taas ng bubungan ang baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran. At hinihintay kung saan dadapo ang aswang upang paputukan niya ang nilalang. Ilang sandali pa ay naririnig na naming sumisigaw na sa labas ng bahay ang mga tiyuhin ko na may dalang sulo. Naririnig na pala ng mga ito ang huni ng wakwak, kaya pala nagmadaling sumugod. Agad namang lumabas si Lolo sa bahay at mabilis na binaril ang aswang na nasa taas ng aming bubungan. Matapos niya iyong barilin ay mabilis na lumipad ang aswang hanggang sa nawala na iyon sa kanilang paningin. Lintik na aswang yun ah. Tayo pa talaga ang balak puntiryahin. Nakakalimutan niya yatang may baril ako. Akala mo hindi kita kilala aswang. Bukas, yari ka sa akin. Wika ni Lolo pagkatapos ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Kinabukasan ay maagang pinuntahan ni Lolo ang bahay ni Manang Linda. Laking gulat niya dahil wala nang nakatira sa bahay nito at wasak na ang buong kabahayan. Doon pa lang ay nakumpirma na ni Lolo na si Manang Linda ang umaaswang sa amin kagabi. Kung kaya naglagay na ng mga proteksyon sa buong paligid ng bahay, si Lolo. Makalipas ang ilang araw
mayroon na naman akong narinig na tila huni ng wakwak. Ngunit ang pinagkaiba lang nito ay sandali lang ito dumadaan at hindi na muli pang tumutungtong doon sa aming bubungan. Marahil si Aling Linda iyon at nakikita niya ang mga proteksyong inilagay ng aking lolo kaya hindi na siya makalapit pa sa aking ina. Magmula po noon, Kuya Bari, ay wala na kaming nababalitaan pang aswang at wala na ring gumagambala pa sa amin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Mona. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.